Ngayong 2024 ay tinaguriang Year of Prayer. Alamin natin ang ilang mga paraan ng pagdarasal na hango sa ating tradisyon bilang mga Kristiyanong Katoliko. Unawain natin ngayon ang paraan ng panalangin na tinatawag na Examen Prayer o pagdarasal mula sa karanasan. Ano ang eksamen? Ang eksamen ay mula kay San Ignacio de Loyola. Ito ay panalangin ng pagtukoy at pagbibigay linaw sa kilos ng Diyos sa ating pang-araw-araw na buhay. Kung magiging ugali nating gawin ito, magandang paraan ito ng pagsaliksik sa mga paraan na ang Diyos ay nagiging buhay at kumikilos sa atin sa pamamagitan ng mga simpleng bagay at mga simpleng pagkakataon sa maghapon. Magiging magandang gabay ito sa pagkilatis sa kilos ng Espiritu Santo sa ating puso. Hinikayat ni San Ignacio ang mga tagasunod niya, lalo na ang mga Heswita, na gawin ang eksamen 2 beses sa isang araw, sa tanghali at sa gabi. Paano gawin ang eksamen? Ang eksamen ay hindi examination of conscience o pagsusuri ng budhi bago magkumpisal. Ang eksamen ay pagsusuri ng kamalayan sa kilos ng Diyos sa ating personal na buhay. Gawin man sa umaga, tanghali o gabi, malaking tulong ito upang makita natin ang presensya ng Diyos, ang kilos ng Diyos sa bawat sandali ng maghapon. Kapag binabalikan natin ang naganap sa nakaraang araw, sa umaga o sa buong maghapon, nakikita natin na kasama natin ang Diyos at may mensahe siya, may misyon siya para sa atin. Ano ang mga hakbang tungo sa examen prayer? Una, pasasalamat. Ano ba ang naganap sa iyo ngayon na nais mong ipagpasalamat sa Panginoon? Maglaan ng sandali upang magpasalamat sa kanyang kabutihan. Ikalawa, baliktanaw. Balikan ang mga naganap sa maghapon at suriin kung saan dito nadama mo ang presensya ng Diyos. Kahit man ito ay napakaliit o napakasimpleng bagay, tao o pangyayari. Meron bang paanyaya ang Diyos sa iyo na lumago sa pananampalataya, pag-asa o pag-ibig? Paano ka naman tumugon sa mga paanyayang ito? Ikatlo, magsisi. Ano ang naganap sa araw na ito na nais mong ihingi ng patawad? Maaaring ito ay isang kilos o salita o isang bagay na dapat panghinayangan, mga bagay na nagawa mo o mga bagay na iniwasan mong gawin na ngayon ay sa tingin mo dapat mong ihingi ng tawad. Ikaapat, paghingi ng tawad. Hilingin sa Panginoon na patawarin ka. Kung may nasaktan ka man sa araw na ito o dapat na taong hanapin mo upang makipagkasundo, ipangako sa sarili na gagawin mo ito sa darating na mga panahon at humingi ng tawad hindi lamang sa Diyos kundi sa ating kapwa. Ikalima, hingin ang biyaya para sa kinabukasan. Magpasalamat sa Panginoon sa biyaya ng buhay mo at sa kaloob na araw na ito. Pagkatapos ay hingin ang pagpapala na makita mo ang presensya ng Diyos na higit na malinaw pa sa darating na mga araw. At hingin din ang grasya na maging higit na katulad ni Kristo sa iyong mga kilos, salita at isipan sa mga darating na panahon.